Nakita niyo ba ito mga kapuso? Hindi nasagi pero natumba. Yung isang matandang tumatawid sa Tayuman, Maynila. Ayan siya. Ayan. Naka-dashcam yung nakamotor. Tapos tumatawid yung matanda. Uy! Ba, delayed reaction, nadapa ha? si Lolo. Akmang kukuyugin ay raw yung rider nang sabihin niyang, naka-record to. Naka-record sa video yung pangyayari. Ayun, yung matandang nabangga raw, biglang tumayo. Ano nga ba sinasabi ng batas tungkol sa bangga? Budol. Yan ang pag-uusapan natin ngayong umaga kasama ang ating kapuso sa batas, Attorney Gabby Concepcion. Good morning. Good morning sa iyo, Ivan. Good morning. Sana hindi kayo mabudol this coming week. Nakita nyo naman yung video, ha? Ayon sa mga police attorney, marami raw yung gumagawa ng ganitong modus para mangikil ng mga motorista. Correct. Ano ba sinasabi ng batas tungkol sa mga ganitong uri ng scam? Well, grabe talaga itong mga bangga budol modus na to. That's bad acting. Bad acting, pero marami pa rin ang nabubudol. At buti na lamang nga at may dashcam para may ebidensya. Otherwise, ito ay magiging kaso ng he said, they said. Kasi maraming mga, di ba, maraming kukuyog nga sana. Maraming sanang witness dun sa tropa ni Lolo. So, maraming ang posibleng witness dun sa naging bungguan na hindi naman talaga nangyari. So, madalas kang mangyari ang modus na to. So, it's important to be aware. Meron pa nga ang tinatawag na, talakbo, taho, lako, bundol. Ba, yung magtataho, parang ganon, kunwari. Tapos ang gagawin nila, pababayaran sa'yo kung ano daw yung supposed cost ng mga taho nila na nasira. So, ito nga yung kanilang purpose, yung mamilit na kayo ay dapat magbayad, otherwise isusumbong kayo or sa police. At pag dumating sa puntong yon, I would think itong krimen na ito ay krimen na ng extortion o blackmail, pangingikil o coercion sa ilalim ng revised penal code. Simply put, ang ganitong racket ay yung pinipilit ka na ng magbayad, otherwise nga isusumbong ka sa police para sa isang bagay na hindi mo ginawa, or matatakot ka kasi baka nga kukuyugin o bubugbugin ka. Kung wala kang dashcam tulad ng nasa kaso na to, sa takot mo ay malamang ibibigay mo na lamang kaysa umabot pa sa polis o sa bugbugan. So meron nagsasabi, naku, estafa yan, which is the catch-all term para sa lahat ng klase ng panloloko ng kapwa. Lalo na nga kung yung panloloko ay magre-resulta sa yung mawawalan ka ng pera or magkakaroon ka ng damage. Pero kung umabot nga sa puntong yon na may demand for money, ito yung medyo nagko-crossover na hindi lang panloloko or estafa, nagiging blackmail o extortion na ang kaso sa ilalim ng revised penal code. Ito sa kaso ito, attorney, muntik pa nga makuyog yung rider. Buti na lang, sinabi niyang may video siya. Talaga. Kung sakaling may nangyari nga sa rider, anong habol niya? Well, at the end of the day, ang kaso ay isang kaso pa rin for physical injuries, whether it's for serious injuries, less serious, or slight physical injuries. Yun ay kung malalaman pa natin kung sino-sino ang sumali sa bugbugan nito. Usually, dahil may CCTV o mga dashcam na nga ngayon, madali na ring matunton kung sino-sino ang gumawa ng krimen. Pero kung ito yung parang spontaneous na rambulan lamang, kumbaga, na marami ang involved, merong actually krimen sa Article 252 ng Revised Penal Code na tinatawag na physical injuries in a tumultuous affray. Ayan na naman tayo sa Si tumultuous affray. I'm so afraid. Oo, di ba? So ito yung krimen na rambulan na more than 4 na taong involved at merong nasaktan at hindi nga malaman kung sino talaga ang nanakit sa biktima. So lahat ng involved na mukhang nakasakit, dun sa biktima makakasuhan. Of course, mas mababa ang penalty kaysa dun sa diretsong physical injuries. So ito lang ang masasabi natin sa mga kasong ganito. Unang-una, yung mga nakikikuyog kasi daw may nasaktan at pinoprotektahan nila, paulit-ulit po natin sinasabi dito na mas mabuti pa na tumawag na lang kayo ng police instead of taking the law into your own hands kasi nga, baka nagkakamali lamang kayo ng akala, makabugbog kayo ng inosenteng tao tapos kayo pa yung mananagot. Pangalawa, parang okay nga talaga ang may dashcam para may ebidensya sa mga kasong nanaloko habang nasa daan dahil napakaraming modus na nangyayaring tulad niyan. And ito ang ating purpose din dito, higit sa lahat, be aware na maraming modus na ganito. It pays to know para huwag kayo masyadong mataranta, matakot pag nangyari ito sa inyo. Attorney Gabby, maraming salamat. Maraming salamat. Have a great week ahead. Have a great week and keep safe.